Hoy, Auntie Claire. Fake news ka pala eh. Ha? Saan ka ba daw natutulog? Sa loob ng grapon? Ha? Hindi nakaramdam ng krisis sa ating bansa? Fake news ka talaga. Nakatikim naman ang batikos mula sa mababang pulungan ng Kongreso, naging pahayag na Malacanang na wala pang krisis sa petrolyo ang Pilipinas. Iginit ng isang party list group, malinaw anilang nasa krisis na ang bansa dahil sa laki ng itinaas ng presyo nito. Eden Santos sa balita. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Kaya kayo si Claire Castro, Yusek, saan ho ba kayo nakatira? Sa garapon? Kailan ho ang naniniwala dyan sa sinasabi nyo? Yan ang banat ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ay Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro. Tila hindi raw ramdam ni Castro ang krisis kahit buong sambayan ng Pilipino na ang umaaray sa taas ng langis. Batay sa monitoring ng Department of Energy mula March 17 hanggang 23, umabot na sa 100 pesos and 40 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 126 pesos and 20 centavos naman ang diesel at 143 pesos and 79 centavos ang kerosene. Ayon kay San Fernando, malinaw na nasa krisis na ang bansa sa laki ng pagsipa ng presyo sa mga produktong petrolyo. Kaya abnormal lang yung mga magsasabi na normal yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Dapat ang gobyerno ay nasa crisis at emergency mode na. Anya, kailangan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay kapanatagan sa gitna ng krisis na hinaharap ng bansa at makita ang gobyerno na ginagawa ang lahat para mapawi o maibsan man lang ang hirap na dinaranas. Mr. President, gumising na po kayo. Lumabas po kayo dyan sa mundo ninyo. May mga kongresista naman ang nanawagan na gamiting subsidiya ang pondo sa flood control, magpatupad ng price freeze sa LPG at kompletong pagsuspinde ng mga terminal fee at landing fee upang matugunan ang krisis. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapad. Kaya panawagan sa ating Pangulo, medyo sabunin nyo nga itong si Auntie Claire. Ha? Nagkakalat ng fake news at tuloy nasisira ang inyong pagkatao, ang inyong pagkapangulo.